Anak, miss na kita. Daya mo naman, iniwan mo agad si Mama. Miss na kita, anak. Welcome home! Ganda ng bahay niyo. Oo naman. Tara dito. Eden, sino yung kasama mo? Boyfriend ko. Boyfriend? Bakit? Iisang linggo pa lang namamatay ang anak ko. Yung asawa mo? May boyfriend ka na agad? Daldal naman ang biyanan mo. Sinabi mo pa. Ano bang pakialam mo? Ano bang gagawin ko? Kukunin ko sa ilalim ng lupa yung asawa ko? Hindi ba dapat nasa pagluluksa ka pa? Eh, hindi ba dapat umiiyak ka pa sa panahong to? May 7 araw pa lang siyang nakalibing. May kapalit na agad. Eh bakit ba? Sasayangin ko yung oras ko sa pag-iiyak? Yung luha ko sa taong hindi nababalik? Mag-isip ka nga! Pati akong ina niya, wala ka ng karespeto. Nagdala ka na agad ng lalaki na hindi pa nagpo 40 days. Nay, patay na nga yung anak niyo, di ba? Anong gagawin ni Eden sa patay na? Kaya nga nandito na ako kasi ako na yung bagong kapalit. At dito na ako titira. At siya na yung magpapaligaya sa akin. Kaya ikaw, itikong mo yung bibig mo. At kahit anong sabihin mo, mali ka pa rin. Kasi ako lang yung tama dito. At ako lang yung may karapatan. Kasi itong bahay na to, pag-aari ko na. At anytime, pwedeng-pwede kitang palayasin. Baka naman pwedeng huwag mong gawin yan. Alam mong napakalaki ng nagastos ko sa pagkakasakit at pagkamatay ng anak ko. Halos lahat ng ipong ko sa pagtanda naubos. Kung palalayasin mo ko, wala akong pupuntahan. Eh yun naman pala. Kaya ikaw, matanda ka. Huwag kang pakialamera. Kasi, kapag gumawa ka ng kamalian, o anong sabihin mo sa amin, tandaan mo, mapapatalsi kita kaagad dito sa bahay nito. At simula ngayon, hindi lang boyfriend ang turing ko kay Renz. Siya na yung bago kong asawa, kaya simula sa araw din na to, pagsisilbihan mo kaming dalawa. Oh, narinig mo yun ha? Asawa na ako. Bagong kapalit. Tsaka kung magluluto ka, allergic ako sa hipon. Huwag ka magluluto ng hipon ha. Narinig mo? So, ano pang hinihintay mo? Paglutuan mo kami dahil gutom kami. Alis na! Takot ang drama. Laki pala ng bahay niyo, mahal. Diba? Buti na lang, dito na ako titira at may kasama ka na. Oo naman. Tsaka, anytime, pwede natin gawin yung mga bagay na gusto mo. Kumain ka lang dyan. Nako, Eden. Jackpot talaga ako dito sa bahay niyo. Buti dito mo na ako pinatira. Ano ka ba? Siyempre mahal kita, no? Tsaka, kahit anong gawin mo dito sa bahay, okay na okay. Huwag mo intindihin yung matandang yun. Wala naman yung karapatan dito. At itong bahay na to, malapit ng mapa sa akin. Next week siguro baka pwede ko papuntahin yung kapatid ko tsaka yung nanay ko. Aba, oo naman. Kahit ilan pa yung papuntahin mo dito, welcome na welcome sila. Total, may bago naman tayong katulong dito, di ba? Speaking of... Pwede bang Hoy! Ang kakain! Wait lang. Ang kapal naman ang mukha mo para sumabay sa amin. Eh, teka muna. Di ba talaga naman tayo sabay-sabay kumain? Noon yun. Pero ngayon, hindi na. Wala na dito yung anak mo. At ikaw matanda ka. Hindi na biyanan yung turing ka sa'yo. Alam mo kung ano? Katulong. Bagay na bagay sa kulubot mong mukha. Ibig sabihin, pati yung pagiging magbiyanan natin, pinutol mo na din? Bakit naman hindi? Di ba sinabi ko sa'yo kanina? Ako na yung may karapatan dito. At kahit anong gawin ko, dapat mong sundin. Pati na rin si Reds. Susundin mo
kahit anong ipagawa sa'yo? Pero meron ako ng konti. Hindi mo ba siya narinig? Eh kasi ngayon ko nararamdaman yung gutom. Ilang araw kaming naglamay, pagod. Ngayon ako makakain kahit konti. Huwag kang kumain. Hindi ka sasabay sa amin. Mamaya ka kakain. Pagtapos namin, may mga tira-tira. Yung mga buto, sipsipin mo, hati kayo ng aso. Sabay kayo ng aso kumain. Alam mo ikaw, ang tanda mo na. Ang hirap mo papaintindihin. Ano ba? Ano bang laman ng utak mo, ha? Ang tigas ng ulo mo, no? Gutom ka? Nagugutom yata eh. Pakainin mo na nga. Ano naman? Papakainin ko to. Yan! Yan pa. Ma, may dala akong ulam. Anong nangyari dito? Kapatid pala ng namatay kong asawa. Paano ka nakapasok? Sinara ko yung gate ah. Teka lang, sino ka ba? Matagal na ako napunta dito nung buhay pa yung utol ko. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo para pagsabihan tong bago kong asawa. Ikaw, wala ka ng karapatan dito, Josh. Kaya yung susi, ibalik mo dito. Tigdirin pala ng babaeng to. Uy, kamamatay lang ang kapatid ko, pinagpalit mo na agad sa kumag na to. Wala kang pakialam. Anong pakialam mo? Sino ka ba dito? Ako may-ari ng bahay na to, di ba? Ako yung asawa ng namatay mong kapatid. Kaya ako lang magmamay-ari nito. Wala nang ibang may-ari. Ako lang. Naiintindihan mo? Sobra ka na, Eden. Sumusobra? Ako ba sumusobra ngayon? At ito? Ano to? Pagkain para sa mama mo? Tumigil ka nga. Hindi na ako pinakakain, oh. Alam mo, magnanay talaga kayo eh, no? Ang laki-laki ng ulo mo, hindi mo naiintindihan yung sinasabi sa'yo ni Eden. Hindi namin isasabay yung nanay mo kumain sa amin. Pagtapos namin kumain, kasabay niyang kumain yung aso. Tira-tira yung kakainin nila. Naiintindihan ko. Pareho kayong kupal. Kapal din ang mukha niyo, pati nanay ko gaganyanin niyo. Alam mo ma, umalis na tayo dito. Tandaan niyo tong araw na to. Makakarma rin kayong dalawa. Dami mong sinasabi, laki ng ulo mo. Sama mo yung matanda mong nanay. Doon kayo. Umalis na nga kayo. Tara po ma. Kakadiri. Ay, Wala nakakabad na ako ng gana. Ma. Ano ma? Alam mo, kung nasan man si Kuya ngayon, hindi niya rin gusto ang nangyayari na to. Ang hirap ng sitwasyon ko rito, Diyos. Hindi niya na ako ngayon biyanan. Katulong na niya ako. Kapal din ang mukha ng babaeng niya. Hindi ko akalain na ganyan gagawin niyan dito. Ilang araw lang, wala si Kuya. 1 linggo pa lang wala ang kuya mo, ganyan na. Diyos, tulungan mo ako makaalis dito, Diyos. Ma, hindi ako naniniwala na aalis si Kuya na wala siyang hihiwan sa atin. Mapupunta lang lahat sa bruwa na yun. Gagawa ko ng paraan. Kailangan ka na. Bahala, ma. Ano mahal? Kamusta naman yung pagstay mo na ng ilang araw dito sa bahay? Wala akong masabi, mahal. Sobrang jackpot talaga ako. Ang ganda ng bahay, ang laki. At ang sarap lagi ng pagkain. Di ba sabi ko, mayaman kami. Tsaka yung ari-arian ng asawa ko, malapit na yung malipat sa pangalan ko. Kaya, mas yayaman pa tayo. Nga pala, yung biyanan mo, may bumabagabag pa rin sa isipan ko eh. Bakit? Anong problema sa kanya? Gusto ko na ma-dispatch yan dito para tayo-tayo na lang. Tsaka, yung pagkamatay ng asawa mo, sigurado ka bang malinis yung trabaho mo dun? Mahal, ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Of course, malinis na malinis ako magtrabaho. At yung inutusan ko, expert yun. Kaya nga wala na yung asawa ko, di ba? Expert. Kaya nga nasira niya yung brake ng sasakyan ng asawa mo eh. Yan tuloy, nabunggo, namatay. Sinabi mo pa. At yung ari-arian na sinabi ko sa'yo, 100% akong sure mapapasa atin yun. Kasi tinakot ko yung attorney. Si Arian, Oo! mabuti. At siguradong pepekayan niyo lahat ng papeles. Eh di kung ganun, wala na pala akong dapat isipin pa. Tulog na tayo? Tara! Ma, dapat kang malaman.
Ma'am, huwag kang mabibigla. Nalaman ko na si Eden, ito yung hayop niyang kasama. Pinapatay si Kuya. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Ito ma, nabidyohan ko sila kanina. Mahal, ano ka ba? Wala kang natiwala sa akin. Siyempre, malinis na malinis ako magtrabaho. Of course. Yung gumawa ng aksidente. O yung pagkamatay ng kasama ko. Malinis na trabaho. Ganyan na yung kuya mo. Expert yun, kaya nga. Grabe. Kaya nga. Hindi kaya pala hindi niya man lang naramdaman na magluksa. Sila pala gumawa niyan. Ma, huwag kang mag-alala. Tutuwid natin lahat. Diyos, gawin mo ng paraan. Bigyan mo ng hustisya yung kapatid mo. Mahal, ito pala si attorney. At tamang-tama, nandito siya para makita nitong dalawang to na pipirmahan ko na yung mga papeles para mapasa na sa akin itong bahay na to, pati yung mga pera na iwan ng namatay kong asawa. I'm sorry, Miss Eden, ha? Pero wala kang pipirmahan. Nagpapatawa ka ba? Hoy, di ba nag-uusap na tayo tungkol dito? Nasaan na yung papeles at pipirmahan ko? Napag-alaman namin na kayong dalawa ang may kagagawan bakit namatay ang asawa mo. Tingin mo ba may karapatan ka sa lahat ng naiwan ng asawa mo? Teka, attorney. Wala naman kayong ebidensya na kami yung pumatay ah. Anong mga binibintang nyo? Tama siya. Wala kayong matibay na ebidensya. At kung gumagawa lang kayo ng istorya, hindi niyo ako mabobola, hindi niyo ako manloloko, kaya asa na yung papeles? Grabe kang babae ka! Grabe kang babae ka! Kung alam pangit ang mukha mo, sang pangit ang ugali mo! Hayop ko! Pinapatay mo yung anak ko! Teka lang! Ba't ako ginaganyan? Alam mo, ako yung may karapatan dito. Kaya respetuhin mo ko. Kahit matanda ka na, papatulan kita. Ebidensya? Ebidensya pa hinahanap nyo? Kundi ba naman kayo dalawang tanga eh? Pinag-usapan nyo yung pinagplanuhan yung dalawa sa kwarto nyo. Nabidyohan ko kayong dalawa. Saka pinaimbestigahan ko na yung nangyari kay Kuya. Patawag na rin ako ng pulis para dakpin kayong dalawa. Teka lang, Josh. Mahal. Josh, wait lang. Pwede natin ito pag-usapan eh. Hindi pa nga ako nakakapirma, di ba? So, pwedeng huwag mo kaming ipakulong. Tumahimik kayo. Matibay ang ebidensya ni pinasa ni Josh. Sasalang pagpatay. Saka anong gusto mong pag-usapan? Pinatay mo yung kapatid ko? Josh, bakit naman ako madadamay dito? Tumahimik ka! Ano? Ano kaya? Josh! Ano? Huwag mo madadamay dito! Magulo kayo sa kulungan! Mga hayop kayo! Masalot sa lipunan! Bakas! Mrs. Gina, pasensya na po at ngayon lang ako nagpakita. Kasi simula nang namatay ang asawa ni Miss Eden, ng anak niyo. Tinatakot ako palagi ni Miss Eden. Gusto niya pekein ko po lahat ng documents para po sa kanya lahat napunta itong mga ari-arian ng anak niyo po. Pero, ang magandang balita naman sa inyo na po mapupunta yung bahay. Lahat ng naiwan ng anak niyo, ng kapatid mo Josh, Sir Josh, sa inyo na po mapupunta. Okay naman po. Napakawalang Hindi hiya naman po talaga. nauwi sa walang pagkamatay ng anak niyo. Salamat po, attorney. Pero sana po tuloy mabigyan ng hustisya yung kuya ko. Makulong po ng magdusa po yung dalawang yun sa kulungan. For sure naman, makukulong sila. Magdudusa yung dalawang yun sa kulungan. Ma'am, eto na po yung papeles. Pirmahan nyo na lang para po lahat ng assets ng anak nyo sa inyo na mapupunta. Thank you po. Salamat po, attorney. Walang anuman po.